Kumusta po kayo? Sabi ko sa inyo ay any Sunday of the January ay doon tayo magde-declare ng for the year. Alam niyo kung bakit? Hinihintay ko paga. Hinihintay ko. I know it is something about more. Pero sabi ko, Lord, more of what? More of what? Until I receive this. Okay? Ang title po na i-share ko sa inyo ay Si Lord muna, si Lord naman. Si Lord muna. Simula sa mga anak ni Adan at Eva, ang pangalan ay si Cain at si Abel, nagsimula na ang paghahandog or offering. Basahin ninyo ang Old Testament, it is always about offering. Always about the sacrifices they bring unto the Lord. Ito'y naging bahagi na ng kultura at ng buhay ng mga tao. Palagi at iba't ibang uri ng paghahandog ang nagaganap. Ngayon, ang pag-usapan po natin ay isang uri ng paghahandog na ang tawag ay first fruit offering. Nehemiah 10:35. Itinakda namin sa aming sarili na dalhin ang mga unang bunga ng aming lupa at ang mga unang bunga ng lahat ng bunga ng bawat mga punong kahoy taon-taon sa bahay ng Panginoon. Kindly say, first fruit. Okay. Tingnan ninyo ha, basahin natin ang verse. Itinakda namin sa aming sarili. Anong ibig sabihin? Inobliga namin ang aming sarili. Ginawa namin itong batas sa aming sarili. Nehemiah 10:35, nadalhin ang mga unang bunga ng aming lupa. Now let's talk about, ano ba ang unang bunga? Noon po kasi, may mga uhay na nauunang nahihinog kaysa karamihan. Ito po ay mga wheat, trigo, may mga nasibol, may mga unang nahihinog. Nauna yon. Inaani na rin ito ng mga Israelita at ibinibigay sa Diyos. Kahit may posibilidad na ang natitirang aanihin, dahil mga nauna yun ay hindi na makatuloy. Yung una na pwede nilang itago bilang garantiya na kung sakaling may mangyari hindi maganda sa mga sunod kong aanihin, ito ang aking pangbinhi. Hindi nila itatago yon. Ang mga Israelita itong gagawin. I-offering nila yon. Unang bunga nang walang takot. Paano pag hindi nakatuloy yung sunod? Hindi. Paano kung hindi na mahinog yung kasunod? Paano kung mayroong hindi inaasahang mangyari? Ang normal na ginagawa ng mga farmers noon ay kinukuha ang unang bunga bilang assurance na sila'y magkakaroon pa rin ng binhi kahit anumang mangyari sa tanim nila. Israelites don't do that. Ang unang bunga ay hindi nila tinatago bilang security nila. Ibinibigay nila yung sa Diyos. Bakit? Sigad ang kanilang security. Ito ang kanilang ibig sabihin. Sa pagbibigay ng unang bunga, inihahayag nila ang kanilang pagtitiwala sa Panginoon. Ang kasiguruhan nila ay ang Diyos. Kung noon, sa agricultural economy, ay ang ibinibigay unang bunga o unang anak ng hayop, ngayon ito'y unang sweldo, unang profit sa negosyo or investment sa bawat sources. Nehemiah 10:35. Ang unang bunga ng lahat ng bunga ng bawat punong kahoy. Kami pong mga pastor, we receive love gift, limbawa may nagpa-dedicate ng bahay, nagpa-dedicate ng sasakyan, nagpa-dedicate ng meron kaming natatanggap. Sa amin po, yung unang bunga ay yung bawat tinatanggap sa mga sources.
Kaya pagka may yung unang love gift sa taon, yung unang ganon, lahat yun ni first fruit ko. Unang bunga ng lahat ng bunga ng bawat punong kahoy. Kaya, ay doon sa hindi naman nasa ministry, halimbawa ang negosyo mo ay dalawang negosyo, yung unang bunga sa bawat business. Saan ito nanggagaling? Doon sa mga sources na nauulit. Katulad ng sweldo, yan yung nauulit. Pero halimbawa, ikaw ay hindi ka naman realtor, nakapagbenta ka ng lupa, hindi naman yun nauulit, hindi naman talaga yun ang linya mo. So hindi ka nakuha ng first fruit doon. Halimbawa, nakatanggap ka ng mana, hindi naman yun nauulit-ulit. So hindi ka nakuha ng first fruit doon. Doon lang yun sa mga sources na paulit-ulit. Did you get it? Okay. Sunod na tanong. Kailan po ito binibigay? Nehemiah 10:35. Taon-taon sa bahay ng Panginoon. Ibinibigay ito sa simula ng taon. Sa unang araw, sa unang linggo, sa unang kinsenas, sa unang buwan of January. Or, kung kailan dumating ang unang bunga, kahit hindi January. Halimbawa, nagtayo ka ng bagong business, o ikay natanggap sa trabaho, June. Ikaw ay doon tumanggap ng unang bunga. Ang unang bunga, by its definition, una, hindi ito pinatatagal. Kasi pag pinatagal mo, nawawala ang concept ng una. Sunod na tanong, nandiyan pa ba kayo? Saan dinadala? Nehemiah 10:36. At upang dalhin din sa bahay ng aming Diyos, sa mga pari na nangangasiwa sa bahay ng aming Diyos. Bahay ng aming Diyos. Counterpart ngayon ay ang local church. Sa mga pari na nangangasiwa sa bahay ng aming Diyos. Counterpart ngayon ay sa mga men of God. Ito po hindi dinadala sa charity. Sasabihin alay ang akin ay dininat, mga mas nangangailangan. Hindi. Dahil ang sinabi dito, dalhin sa bahay ng aming Diyos. Now let's talk about the quality of first fruit. Bakit ito tinuturo ko sa inyo? Kasi we start the year with si Lord muna. Mamaya si Lord naman. Pero dito nagko-concentrate ako sa si Lord muna. Katangian ng first fruit. Ang first fruit ay walang amount or percentage. Ang meron ito ay yung kanyang quality, yung kanyang value. Yung kasing salitang first ay galing sa Hebrew word ng ibig sabihin ay head, or ulo, or simula, or pinaka, or best sa lahat. So, your first fruit, if you will define it, you will put a characteristic diyan, it could be defined as it is your first and your best. Kindly say, first and best. Paano, Pastor, kung ang binigay ay hindi yung first at hindi yung best? Then it is not first fruit. You call it offering, not first fruit. Ang unang bunga ay kumakatawan sa kabuuan nito. Romans 11:16. For if the first fruit is holy, the lump is also holy. Ang first fruit is a portion of the whole. Kapag ang first portion is given to God, the act consecrates the whole to God. Pag binigay mo yung unang bunga, di yun ay banal. Yung kabuuan nito, yung parte ng portion na to, nagiging banal na rin. Ibig sabihin ng consecrates, inilaan, inihiwalay para sa Diyos. Kaya naman, itinuturing din ng Diyos na yung mga susunod pang ani ay parang binigay mo na rin sa Kanya. Malakas ang loob ng mga Israelita na wag nang magsiguro at wag nang itago yung unang binhi ng mga unang bunga at gawin nyo nas binhi para sa susunod. Malakas ang loob nila. Bakit? Sa halip na itago, ibinibigay nila yung sa Diyos. Dahil alam nila na ang pagbibigay sa Diyos ng unang bahagi ay pagbibigay sa Diyos ng karapatang ingatan ang kabuuan, bunga o ani sa buong taon. So, dahil dinala mo ang first fruit mo sa Panginoon, para ka nang nagde-declare na may darating na second fruit. First fruit yun eh. Na may darating na third fruit. Na may darating na fourth fruit. Na may darating na fifth fruit.
Iyon ang pinakakatangian ng first fruit. Ito'y akto ng faith. Act of faith, act of trust, at act of pagdideklara. Okay. Tingnan ninyo ha. Nangako ang Diyos kay Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ano ang ginawa ng Diyos? Binigyan si Abraham ng isang anak. Ang pangalan ay Isaac. Si Isaac ang unang bunga, unang citizen na anak sa ipinangakong maraming bansa kay Abraham. Now, alam ng Diyos na kailangan maingatan ang bansa na ito na pinangako ng Diyos kay Abraham kahit wala pa. Lalabas pa lang ang bansang ito, pero alam ng Diyos kailangan maingatan ito. Bakit? Sapagkat sa bansang ito magbubuhat ang tagapagligtas. Si Jesus po ay Israelita, Hudyo. Alam ng Diyos na sa bansang ito magbubuhat ang tagapagligtas. Anong ginawa ng Diyos? Abraham, ibigay mo sa akin ang iyong nag-iisang anak, ang pinakamamahal mong anak na si Isaac. Ibigay mo sa akin ang unang bunga. Sabi ni Abraham, opo. At siya'y umakyat sa bundok ng Moriah. At nang dumating doon, ibibigay na ni Abraham sa Panginoon, iaalay, isasakripisyo, itinaas ang punyal. At nung papatay na, may lumabas na anghel, Abraham, okay na, wag mo nang gawin niya. Nakita na ng Diyos ang puso mo. Sapat na sa Diyos na makita ang puso ng pagsunod ni Abraham. Si Abraham ang first fruit. Si Isaac ang first fruit. Hiningi ng Diyos ang first fruit. Ibinigay ni Abraham ang first fruit. At dahil doon, naingatan ang bansang lumabas. Meron muna ako sasabihin sa inyo, bago ko ituloy ang kwento. Hindi mawawala sa iyo ang first fruit na dinala mo sa Panginoon. Ano nangyari? Dahil ang unang bunga ng bansang Israel ay ibinigay ni Abraham sa Diyos, ang kabuuan ng bansa ay naging pag-aari na rin ng Diyos. Deuteronomy 7 verse 6. For you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be His people, His treasured possession. Dahil sa akto ni Abraham na yon na pagbibigay ng unang bunga, sinabi ng Diyos, now, pati yung mga susunod pang mga anak ni Isaac, ni Jacob, ang 12 tribes of Israel, ang paglaki ng bansang ito, yung susunod na yon, pag-aari ko na, holy unto me. Kaya naman nakikita mo ha, ano mang kasalanan ginawa ng Israel, ito naman mga ito ay idolatrous eh. Lagi na lang nasamba sa Diyos-Diyosan. Pero ano mang kasalanan ginawa ng Israel, kahit pa sila'y pinilit na burahin ang kanilang lahi ng mga Babylon, ng mga Romano, ng mga Germans noong World War II, kahit pang demonyo at ang mga tao ay nagsama-sama upang mabura ang Israel, hindi sila nawala sa mapa. At hindi maubos-ubos. Liit na bansa. Nagtulong-tulong na ang mga bansang nakapalibot dito. Mas malakas na bansa. Nagtulong-tulong na para ubusin, wasakin ng Israel. Hindi matalo-talong Israel. Sa halip, pinagpapala pa. Bakit? Kasi nagkaroon ng legal na pag-aari ang Diyos sa kanila simula nang ibigay ni Abraham ang first fruit niya, si Isaac, sa Panginoon. That is the power of first fruit. Pati yung kabuuan, iniingatan at ang tingin ng Diyos, Kanya rin yun kahit hindi ibinigay. Naunawaan po ba nyo? Ulitin ko, ang katangian ng first fruit ay ang quality nito. Gaano ba kahalaga ang first fruit ni Abraham? Gaano kahalaga yung dinala ni Abraham bilang unang bunga? Genesis 12 verse 2. Then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Okay. Take your son, your only son, whom you love,
nagpapakita lamang po ng halaga ng fruit offering. Napakataas na halaga. It is your first and it is your best. Isaac is Abraham's first and Abraham's best. Ang first fruit po ay malalaman mo kung first fruit nga, kung ito ay may halong sakripisyo. Take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah, sacrifice him. If you want to understand, ano po ba talaga ang first fruit? Ano po ba yan? That is the offering na iyong first at iyong best. Anong ibig sabihin ng first and best? May sakripisyo. May sakripisyo. At medyo, talaga may halong sacrifice. First fruit is not a certain amount, but how much of our heart is in that amount. Ang first fruit ay hindi amount, kundi kung gaano kalaki ang puso na nasa amount na iyon. Anong pagkakaiba ng tithes sa first fruit? Ang tithe is what you bring after your harvest. Tumanggap ako, binigay ko yung 10% tithes. Ano naman po ang first fruit? Ang first fruit is what you bring before the harvest. May mga darating ako. Yung unang dumating, binigay ko sa Panginoon. So, ang tithe is an act of thanksgiving, pagpapasalamat. Salamat, Lord, sa pagpapalang ito. Ang first fruit is an act of trust. Lord, pinagkakatiwalaan ko po kayo. Alam mo, pag ikaw ay nagtatalaga, nagdededicate, maganda naman, Lord, I dedicate him to you, I dedicate the car to you. Pero kung gusto mo talagang ipakita ang pagtitiwala mo, give the first fruit offering. Now, pag-usapan natin, ano naman ang benepisyo ng first fruit? Ezekiel 44 verse 30. The best of all the first fruits and of all of your special gifts will belong to the priest. You are to give them the first portion of your ground meal so that a blessing may rest on your household. Kindly say, blessing may rest on your household. Ang ibig sabihin nito, yung pagpapala mananatili sa iyong pamilya, sa iyo. May mga tumanggap ng pagpapala, hindi na natili eh. Yes, naranasan nila. Pero ito yung sinabi nilang, parang dumaan laan sa kamay. Ito ang pangako ng first fruit. Blessing will stay in your family and in your generation. Kapag talagang ginawa mo, nag-practice ka ng first fruit sa iyong buhay, ang pagpapala hindi lamang hanggang sa iyo, ito'y hanggang sa mga anak mo, hanggang sa mga apo mo. It will bless your lineage, your generation, because the blessing stays in your family. May kilalaga kayo ng mga pamilya na talaga namang pagkayaman-yaman ng lolo, pagkayaman-yaman ng mga naging anak, pagkaka-bless ng mga naging apo, bless na bless pa rin ang mga apo sa tuhod. The blessing stayed in the family. Yan ang pangako ng first fruit. At yun ang gusto ng Diyos na mangyari. Huwag yung, bakit kare, parang pagkakalagay ko sa bulsay, parang ang bulsay butas. Alam ka ninyo na there are generational curses. May mga tao na nakakaranas nito. They have done everything. Nag-OFW, lahat na napuntahan, lahat na bukas na bansay na napuntahan. Nagnegosyo, negosyo dito, negosyo doon. Pero tuwing sila ay may breakthrough, parang merong bubong, hindi sila makalampas doon. Tuwing maghihit na, may mangyayari, sasabihin, back to zero ako, pastor eh. Hindi nila ma-penetrate, hindi sila maka-breakthrough. Hindi nila alam na this could be the reason. Merong sumpa sa henerasyon. There is a generational curse. Tayo po'y naapektuhan pa rin ng ginawa ng ating mga ninuno. Obvious naman. Naalala ko noon kami, pagkakasimba noon, kami mga bata, may pinupuntahan kami na kaibigan ng tatay. Siya yung nagagawa ng relo na yung pilay.
Lagi na lang kami dadaan doon, kakausapin ng tatay, and then kami aalis. Linggo-linggo na. Yun yung matagal na, and then kami mga lumaki na, tanda pala ng kanyang mga anak yun, tanda ng kanyang mga anak. Ay yung kanyang mga naging anak, nagkaroon ng restaurant, nagkaroon ng ano, laging pinapaalala sa amin, alam mo gang inyong tatay, lagi na lang dinadala ang tatay namin. Ayun ay may restaurant, ay kumain kami libre At saka, yung kanilang, yung kagustuhan nilang gawa ng kabutihan, yung gumawa ng kabutihan sa kanilang ama. What is my point? Tayo naapektuhan ang ginawa ng ating mga ninuno. Ito ang problema. Paano kapag ang ginawa ng ninuno natin hindi maganda? Paano kung yan ay may dinaya sa lupa? May kinamkam na lupa, hindi naman natin alam. Paano kung yan ay may mga dinaya? There were transactions financially na medyo may nilamangan siya. Paano kung mayroon pa yung may tumulong dugo para lamang sa wealth? Hindi natin alam, doon sa mga unang-una pa. Those acts could be a source ng sumpa na dumadaloy sa henerasyon. What kung yung mga naping iyon ay nag-ater ng sumpa, yang pamilyang yan, gagapang yang parang ahas, mga gayang kat-kat. What kung nakapag-ater ng mga sumpa at inater nila yon ng may reason, may dahilan, hindi basta salita, talagang may reason, at sila'y nag-ater ng gayon, hindi mo alam na apektuhan ng anak ang apo. At hindi malaman ng tao yung, ba't ako hindi makaahon sa kahirapan? Hindi niya alam, there is a curse na kumikilos sa kanilang pamilya. Now, ito ang magandang balita. There is a way. May paraan para yung sumpang yan ay ma-overcome, masurpass, mawalang bisa. At ano yon? First fruit. First fruit. Pagbibigay mo ng first fruit, ang wealth, ang blessing, ang pangako ng Diyos will stay in the family. Will remain in the family. Kaya naman, kahit may mga nangyari nung una, ay nalaalampasan ito ng pangako ng first fruit. Do you understand? Kayo ba'y nag-iisip? Dahil nung yun ay aking na-research, sabi ko, it will demolish generational curse that tries to destroy your family and your generation. Kaya naman, ang unang benefit ng first fruit, the blessing will stay in your family. Sabihin mo sa katabi mo, the blessings stay in your family. Ano pa ang benefit ng first fruit? Proverbs 3 verse 9 and 10. Honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. At anong resulta? So your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Itong pangako ng first fruit. Pupunuin ng Diyos ang inyong imbakan, ang inyong lalagyan, ang inyong warehouse, ang inyong refrigerator, ang inyong bank account, ang inyong bag, ang inyong wallet. Your barns will be filled with plenty. Alam ninyo, ako kasi sa Word of God Kapag dinala ka ng Diyos sa sitwasyon na wala ka nang aasahan kundi ang pangako niya, I'm telling you, mas makakapanampalataya ka. I learned to live by the Word of God. At salamat dinala ko ng Diyos nung unang-una pa sa sitwasyon na wala akong aasahan kundi ang pangako niya. Kaya pag nakakakita ko ng pangako, niyayapos ko pinaniniwalaan ko At hindi ito ilalagay ng Diyos sa kanyang salita kung wala naman itong purpose. Pag ako'y nagkakasal, sinasabi ko, kalooban ng Diyos sa pagpalain kayong dalawa, dalhin ang aras, hawakan ninyong dalawa. Bakit ko nasabing kakalooban? Sa dami ng pangako ng Diyos sa kanyang salita na nagsasabing gusto kang pagpalain, sa daming prinsipyo na nakalagay doon, batas na nakalagay doon, na kapag sinunod mo, ay ikaw ay pagpapalain. Ay pag hindi pa naman yan nagpakita na kalooban ng Diyos ng pagpalain ng kanyang mga anak, sa daming principles, and first fruit is one of them. Are you there?
Ano pa ang benefit? Honor the Lord with your possessions. Bottom line, sige. Huwag mo munang pansinin yung una kong sinabi, the blessing will stay in your family. Huwag mo munang pansinin yung sabi kong, the Lord will fill your warehouse, your bank account with plenty. Eto na lang, honor the Lord with your possessions. The mere fact na nadadala mo ang iyong first fruit, which is your first and your best, ang ramdam ni Lord, pinaparangalan mo siya. Ino-honor mo siya. Alam mo, when we worship, we honor God. We honor God. When we do things like pagiging mabait, sabi ni Lord, what you do to the least of them, you do to me. Kung anong ginawa mo sa kanila, sabi ni Lord, ginawa mo sa Kanya, no honor si Lord. Pero kung gusto mo talaga na parangalan ang Diyos, may sinabi siya. Dito niya nararamdaman na pinaparangalan natin siya. Honor the Lord with your possessions. Lord, hindi na ako'y sasamba na lamang. Praise God. Pero sabi ni Lord, if you want to honor me this way. Honor me with your possessions. Are you there? Now, ba't ko ito sinabi? Kasi 2026, si Lord muna. Kailangan maalis tayo sa sa self. Lagi nating isipin, ano ba yung gusto ni Lord muna? Si Lord muna. Kaya ngayon, it was declared, sinabi na ni Pastor Eric, this is the day na dadalhin natin ang ating first fruit. Kung hindi ka pa ready, pwede mo pa rin dalhin sa next Sunday or any day dito sa January. Pastor, wala pang nadating sa January. Then kung kailan darating. Pero nagsabi po tayo ng Sunday para at least alam mong may target. This is the day, okay? Now, kindly say, si Lord muna. Kaya yung mga nagdala na ng kanilang first fruit, ito po ang deklarasyon ko sa kanila. Sabi ko, the Lord fill your storehouses with plenty, and the blessings of the Lord remain in your house. Kaya doon sa mga nagdala na ng kanilang first fruit, let me declare to you, the Lord fill your storehouses with plenty, and the blessing of the Lord remain in your house. Sabihin mo, 2026, si Lord muna. Nadadagdagan natin, 2026, si Lord naman. Okay. We want good things to happen to us. We want one days. Gusto ko yan. We want to receive the promises of God. We want to hear declarations for our increase. And we sow seeds on what the Word says that we will receive. We sow seed sa mga promises that will give us increase. Increase on our finances, increase on our health, increase sa relationships. Nagtatanim tayo diyan. Hindi masama ito. Maganda ito. Taniman natin yung magagandang pangako ng Diyos. Kalooban ng Diyos ang one days. At ako'y naniniwala that 2026, patuloy pa rin ang inyong one days. Patuloy pa rin ang ating one days. At ito'y mas matindi kaysa dati. Okay. Pero 2026 will be one of your best years. Why? Because 2026 is the year of great increase. Kindly say, great increase. Ibang uri ng increase ito. And this increase is the increase that we need. And let me read to you, John 3 verse 30. He must increase, but I must decrease. Sa 2026, which is the year of great increase, si Lord ang mag-i-increase. He must increase. Kumikilos ang Diyos sa puso natin upang ang increase na ito ang ating mas naisin. Ang increase na ito ang ating mas taniman. Dahil sa 2026, si Lord muna, at sa 2026, si Lord naman. 2026, alam mo,
simula noon, basta tayo nakatanggap ng pangako that will give us, increase. Pangako that will make our lives better. Excited tayo, tinataniman natin to. Pero this year, we will level up. Kindly say, level up. This year, it will be different. This year will be one of your best years. Because 2026 is the year of great increase of God in our lives. You will notice that there will be more of God in our lives. More of God in what we do. More of God in what we think. More of God in what we say. Kung noong mga nagdaang taon, pakinggan mo ang conversation mo, it is more of something. More of yourself, more of your business, more of your ambition, more of your schooling, more of you. 2026? No. He must increase and we will decrease. And it will be more of God. Ang laman ng ating isip is more of God. Ang laman ng ating conversation is more of God. Ito ang taon na laging si Lord ang laman ng puso at topic ng conversations. 2026 is the year of great increase of desire on things of God. Increased desire to pray and to fast. This will be different. Paano po yung akin? Listen hanggang dulo. Increased desire to pray and to fast. Personally, as a family, or as a group. May napapansin ako. Halimbawa, nagpe-pray sa pagkain. Si parents, lagi ang pinagpe-pray yung kanyang anak. It is a good thing. If you are training your children to pray. Pero if you are, kung yung ginagawa mo para umiwas, at lagi ang pagpe-pray mo yung iba, this year it will be different. Kukunin mo lahat ng opportunity na ikaw ang makapag-pray. Are you there? Kahapon, I think nakita ko, hindi kahapon, I think day before, nakita ko ang ilang youth na nagpe-pray ng 5 p.m. diyan sa children's room. I was so happy to see youth praying. Youth na nagpray. Kasi nagsisimula na po yung everyday prayer ng mga youth. Merong everyday prayer ng mga adult, pero meron din ng mga youth. Nagsisimula na, at kayo na nagsisimula, God bless you. Last Thursday, may lumapit sa akin at nagsabing, siya daw ay na-impress sa kanya ni Lord, nais niyang gawin, nais niyang simulan, na sa alas 3 ay mananalangin. At gusto niyang manalangin sa church. Pero alam ba ninyo kung anong alas 3? Alas 3 ng umaga. Sabi ko, well, kung yan ay binaba ni Lord sa iyo, simulan mo. Why? Because 2026 is the year of great increase of desire on things of God. Kung noong mga nagdaang mga panahon, laging ang desire mo ay kung ano-ano. I desire to travel. I desire to go here. I desire to be with someone. I desire this. No. 2026 is the year of great increase. Makikita mo na talagang tataas ang desire mo sa mga bagay ng Diyos. Kanino yon? There will be an increased desire to read and listen sa Word of God. Mapapansin mo, 2026, sabik na sabik ka makinig ng salita ng Diyos. Mapapansin mo, 2026, kapag ka matagal ka na hindi nakakarinig ng salita ng Diyos, alam mong kulang na kulang, something is missing. At kapag ka ikaw ay matagal na, kung anong napapakinggan, ay para bagang ikaw napipil mo, ano ba yan? Parang ako'y sawa na, parang ako'y nabibingi na. Why? Because your spirit will long for the Word of God because it is the bread of, yan ang tinapay na kakainin mo araw-araw. Kanino yon? Increased desire to attend the activities of the church. Kung sa mga nagdaang taon, hindi ka nagdadadalo,
Pag may sinabi sa iyo, ang una mong iisipin, busy ako, may gagawin ako, may appointment ako. Pero kapag ka naman doon sa mga bagay na type mo, you make time. Today, it will be different. There will be an increased desire to attend the activities of the church. Titigil na yung mga automatic response, laging ayaw. No. God will move in your heart na nanaisin mo na lagi to be in where God is moving. To go to the activities of the church. Kanino yon? Kaya mapapansin mo, maraming mga tamad na magdadalo sa mga bagay ng Diyos ang mababago. Sila'y dadalo na. Kanino yon? 2026 is the year that we really prioritize God. Kindly say, prioritize. Meron naman talagang gustong unahin ng Diyos, hindi lamang nangunguna sa priority. Pwede siya sa Panginoon kapag ka nagawa na niya ito. No! 2026, si Lord ang una, siya ang priority. Kanino yon? Matthew 6:33. But seek first, kindly say, seek first, the kingdom of God and His righteousness. And all these things will be added unto you. Basahin natin na sunod ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go. This is the year that we seek His righteousness and His kingdom more than we seek them the past years. Yes, hinanap mo ang Diyos, hinanap mo ang katuwiran niya at yun ang ginawa mo, pero sa taong ito, ibang klase ang paghahanap mo. Mas matindi kasi siya'y priority. Lagi ka nang ready sa gawain ng Diyos. Kung may kasabay na lakad, may kasabay na appointments, may kasabay na meeting, ika-cancel mo dahil ipapakita mo kay God na priority siya. Kanino yon? Alam mo, minsan, show God that you honor Him. Every time na inuna mo siya at ang kinancel mo yung iba, you honored God. Gusto mong parangalan ang Diyos, ipakita mong siya'y priority. Ako naman po yung nagpunta, wala rin naman eh. No! The mere fact na kayo nag-obey, the mere fact na nandoon ka, na-touch mo ang puso ng Diyos. Because you could be somewhere else eh. Pwede kang nasa kaibigan mo at kayo tawanan din yan. Pwede eh. Pero you chose to be in God's activity. Wala ditong exempted kahit anong tayo mo. Una ang Diyos. Dahil kung anuman ang natanggap mo, anuman ang meron ka, galing yan sa Diyos. Kaya siya ang priority sa buhay mo. Amen ba? Amen. Hindi ka na manghihinayang sa panahong gugugulin. Na kapag ka ikaw ay nasa gawain ng Diyos, tingin-tingin ka sa iyong relo, kailan ka matatapos aray? Alam mo bang nararamdaman ng Diyos? Wala ka interest sa akin. Ako na-enjoy na makasama siya. Ari naman parang ako'y pabigat sa Kanya. Pero sa 2026, hindi. Lord, I will be there. I will be there. Kung anong ginagawa mo, nandoon ako. Hindi ka na manghihinayang sa panahong gugugulin mo para sa Panginoon. Hindi ka na manghihinayang sa perang gagastusin mo para sa iyong spiritual advancement. May tinanong ako alam mo, ikaw ang registration sa couple sa ito, pero sa Bibire, diyan sa Alabang, kaya mo gare? Parang hindi. Sabi ko, di ba ka nang umatayin? Alam mo ga, pag ang thinking mo lagi hindi ka makakapunta nga. Sa 2026, ang una mo sasabihin, opo, dahil gusto ko. Lagi yung hindi pag ayaw mo. Gugusto ka lang pag tumataas ang benepisyo. Shit, ako nang bahala sa iyong registration. Sige ho. Gugustuhin mo lang pag tumataas ang benepisyo. Pero sa 2026, hindi. Sa 2026, hindi ka manghihinayang sa panahon, hindi ka manghihinayang sa gagastusin kapag patungkol sa gawain ng Diyos.
Yung iba, walang problema sa gastusin eh. Sino yon? Yung iba, ang problema ay panahon. Eh ganito ang registration, okay lang yan. Eh busy ako eh. Yan. Ang problema nila panahon. Pero I'm telling you ha, yang panahon mo, Diyos pa rin ang nagbigay niyan. Ibalik mo sa Kanya. Ang hindi naka-attend ng leadership camp dati, a-attend na ngayon. Walang magpapapilit ha. At ito naman ikaw, saglapit natin ha. 2026, gusto mo, hindi ka pipilitin. Kanino yon? Yung nahihirapan, taniman mo. Lord, gustuhin ko ba? Ay magpatulong ka kay Lord, nabigyan ka ng pusong ganon. Huwag lagi yung palayo ng palayo sa church, palayo ng palayo sa gawain. Are you there? Ay hindi makasama sa Tagaytay eh, sa leadership camp eh, nakita ko ang post sa Facebook eh. Nasa Boracay, ito mas malayo are. Magising. Magising. Alam mo, sa hirap gisingin ng gising. Dahil priority na si Lord, this year, wala na nga absent ng Sunday service. Lord, i-record yung nag-amen. 2026, lahat tayo ay pasulong, hindi paurong. Walang manlalamig. Lahat ay nag-aapoy kay God. Walang matitisod. Kung may tisod pa, magtanim na. Akin yun. Hindi nyo napapansin? Iba ngayon ang tataniman natin. Hindi na yung, magkakakotse! Akin yun. Hindi na matitisod. Pag nahihirapan ka, magpatulong ka sa Panginoon. Actually, ito may part 2 eh. May part 2 ito, part 3, part 4, part 5. 2026 is the year of great increase in churches being open. Okay. I have a good news sa inyo. Last year, 4 na churches ang nabuksan natin sa Bicol region. 4. Sandali ha. Alam ko hindi ka excited. Ano? Pero may sasabihin ako sa iyo. Sa ministry, hindi basta-basta yon. Yung 4 na churches na ma-open, hindi basta-basta yon. Pag yung sinabi mo sa ibang pastor, sasabihin nila, ha? Biyaya po ng Diyos na malaki yung. Bakit? Ay kailangan meron kang mabuksan church, dapat meron kang pastor na papupuntahin doon. Para makapuntang pastor doon, kailangan din naman niya ng gastusin. Ano? Para may dalhin doon, kailangan may kinilusan na si Lord na pastor. Sabi ko madali ang magbukas yung ipapadala. Tingnan mo nga yung katabi mo, baka yan baka iyan Parang nakita ko si Mayor, kanina, narito ko si Mayor, yan. Uulitin ko lamang, yung sinabi ni Mayor kay Bishop, sinabi rin sa akin, ewan ko kung sino pang sinabihan ha. Itong sabi niya, pagkatapos daw niyang mag-mayor, siya'y magpapastor. Sa kaya mapadala ito. Ikaw may sabi niyan, inuulit ko lamang, nasabi na, walang bawian niya.
nakakarinig ng gayon, nung ako'y magpapastor? Of course, not everyone is called to be a pastor, ano? Pero pag talagang may calling ka, kawawa ka pag di ka sumunod. Hindi mo marireach ang iyong destiny. Pero not everyone is called to be a pastor, ha? Everyone is called to be a life group leader. Okay? Tutuloy ko. Kung last year nag-open tayo ng 4, this year we will open more than 4. Sino naniniwala doon? At ito yon. And somehow, in some ways, you will have a part of it. Magiging kabahagi ka doon. Paano po? Hindi ko rin alam. Pwedeng ikaw yung intercessor, pwedeng ikaw yung nagtanim, para doon, pwedeng ikaw yung nagpe-pray sa pastor doon. You will have a part. Pwedeng ikaw yung encourager, pwedeng ikaw yung may kamag-anak doon. Tulungan mo si ganyan. I remember noong tayo nagtayo ng church sa LA, sinabihan ko si Ate Ani, suportahan mo naman ng JA1D yan. Nag-attend siya, nakaupo lang. Hindi niya alam, yun na pala ang kanyang destiny. Ngayon siya na ang pastora eh. What is my point? Alam mo yung ating mga ginagawang yan? You will have a part diyan. Hindi ko lang alam kung paano yon, pero mangyayari yon. Sino naniniwala doon? Kung dati nagbukas tayo ng 4, then today it will be more than 4. This year it will be more than 4. Kaya I am calling out itong mga papasturin. Gusto na itong mapadala sa Bicol. Alam mo bang yang si BJ8 may nahingi sa akin magpapastor sa Australia? Sabi naman niya, ay kung saan noon ninyo ako dalhin. Praise God. Itong mga taong itong pagpapalain ng Diyos Hindi. Anyway, 2026 is the year of great increase sa mga taong maliligtas. Buong pamilya ay isusuko ang buhay nila kay Jesus. At hindi ako titigil ng pagdideklara nito dahil itong kalooban ng Diyos at itong gusto ng Diyos na makita ang buong pamilya sama-samang umaawi, sama-samang sumasamba, sama-samang nananalangin, hawak-hawak ang kamay. Napakagandang makita ang buong pamilya ay nasa kanilang tahanan at sasabihin ng Ama, mga anak, parito kayo, tayo mananalangin sabay-sabay at pangungunahan ng Ama ang pananalangin. Bakit? Sapagkat ibang otoridad ng Ama. I am declaring 2026, kayong mga Ama, i-restore ng Diyos ang calling sa mga Ama. Kayong spiritual leader ng bahay. Kayo ang mangunguna sa inyong pamilya upang lumapit sa Panginoon. Kanino yon? Mga ama, kung ano-anong mga pinaggagawa noon, aayusin ng Lord ang priority ng buhay mo. Amen? Si Lord ang priority. Ang iyong pamilya, alam ko, iyong naisilang ng magandang buhay, magandang kinabukasan, ang iyong gagawin para siguradong magkaroon sila ng buhay, magandang kinabukasan, sila ay siguraduhin mong inilalakapit mo sa Diyos. Mga ama, kayong kinakausap ko, inutusan tayo ng Diyos. It is our responsibility, spiritual responsibility natin yung sa pamilya. Hindi, mga tatay, hindi kayo ang aakayin. Kayo ang mangunguna. Kayo ang magsasabi, tayo sa church. Kayo ang magsasabi, umaten tayo nito. Hindi kayo ang maglalayo sa inyong pamilya sa Diyos. Amen ba? 2026, makikita natin, hindi lang ating pamilya, we will see our relatives, our schoolmates, our friends, having a real relationship with Jesus. 2026, second service will start. Kung gaano kapuno ang first service, ganon din ang second service. At dito rin yon sa hall.
2026 is the increase that we need. Because the increase we receive is all about God. 2026, unapologetically, hindi ka nagiging religious lang. 2026 is all about God. He must increase and I must decrease. Kung nung mga nagdaang taon ay punong-puno ng ikaw, punong-puno ng me, I, mine, punong-puno ng what's best for me, what's good for me. Kung last year ay ganon, 2026 is a year of more of God in our lives. Increase of God in our lives. Kanino yon? 2026 is the year of great increase in serving God. Ang mga hindi nag-share nung mga nagdaang taon, hindi nag-share ng gospel, mag-share ngayon. Yung noon ay nahihiya, ngayon hindi mahihiya. Yung noon ay mga takot, ngayon ay hindi takot. Yung noon hindi nag-i-initiate, ngayon mag-i-initiate. Noon ang mga hindi nag-iimbita noon, ngayon mag-iimbita. Ang mga nag-imbita na, mas mag-iimbita. Hindi tayo titigil ngayon sapagkat we know that the end is near. Jesus is about to return. At hindi tayo titigil. Gagamitin natin ang ating panahon. We will serve God. We will serve Jesus because He is our Lord and our Master. Amen ba? 2026 is the year of great increase in serving God. May mag-i-initiate ng mga bagong ministry o paglilingkod. Ministry na dati wala o napatigil ay magsisimula muli. Alam niyo, meron ako sasabihin, ito'y ayaw na ayaw nilang sabihin. Ayaw na ayaw sabihin. Napaka-private, ng dalawang ito. Si Donald, nasaan si Brother Donald? Nasaan ka? Nandoon, yun. Nasaan si Lisel? Narito rin si Lisel? Nasaan si Lisel? Ayan, okay. Alam niyo yung dalawang yan? Sa kagustuhang madala, mga taga-Lumbangan, ng mga taga-Kahigam, sila'y bumili or pinagamit nila yung kanilang jeep para silang magdala. Alam mo bang yan ay dating ministry ng church na tinigil ko na? Sabi ko, hindi na yan ministry ng it will be the ministry of the church. Kayo ang church. Na kung sino man ang binabaan ng ganong burden, sila ang kikilos. Alam mo bang hindi sila tumigil sa isa? Nakita nilang may need pa. Nahingi na sasakyan yung taga-Kahigam. Sabi ni Brother Donald, paano gayon? 2026, ang Lord ay kikilos sa iyo, nabibigyan ka ng burden, ng paglilingkod, ikaw ang mag-iisip, ikaw ang gagawa ng paraan. Alam mo bang ginawa ni na Donald? Meron siya doong motor. Yung mga big bike. Yung mga gustong-gustong sakyan ng mga gustong magpataka. Yung mga brum, brum. Nakatigil lang doon. Ay sabi ni Donald, ito ang sagot. Ano kang sagot? Ibenta ito at ibili ng jeep. At ngayon, dalawa na yung jeep nila na 2026, ang Diyos ay kikilos sa iyo na ikaw ang magsisimula ng ministry na nawala pa o dati meron na nawala na at sisimulan mo muli. Why? Because 2026 is the year of great increase in serving God. Kanino yon? 2026 is the year of great increase sa number of life group leaders. This year, ikaw na walang life group, join ka sa life group. This year, magiging life group leader ka na. Ikaw na lagi mo sinasabing hindi ka pwede, hindi ayos ang iyong personalidad para diyan. Aayusin ni Lord, magsimula ka lang. This year ay magsisimula ka ng another life group. This year, on fire ang campus ministry. Maraming life groups ang open sa mga schools. Magpapadala si Lord ng mga connection sa mga schools.
At ang nag-amen ay tatatlo na. Sabi ng iba, kailan kaya babanggitin yung kotse? Hindi kanyo naiisip na simula nang umaten kayo, ay kotse na ang aking dinideclare. Ay anong nangyari? Puno ang ating parking. Ay pag nag-declare pa ako, sino nakakita sa inyo na pinasemento na naman natin yung banda doon? Sabi ko, bakit wala pang na-park? Eh, babago pa ho yung semento, malambot pa ho yan. Eh, hindi pa. Gayong ga. Sino napansin sa inyo pinasemento natin ng likod? Yung gay na napapark ka na, yung likod. Pero ito, hindi. Meron na rin. Okay. Tapos sasabihin nyo sa akin, mag-declare pa rin ako ng kotse. Walang problema. Siyempre, gagawa ng paraan yan. O di, maglalagay tayo ng parking sa KFC. Okay. Paano naman po yung bahay ko? Ay, simula nang umaten ka dito, ako nag-declare ng bahay, di ka? At pupunuin ng Diyos ng magandang bagay ang mga tahanan ito, di ba? Hindi pa po yung hindi nawawala yung hanggang dulo, ha? Hintayin mo hanggang dulo. Sa bagay, wala ka naman pupuntahan. We want God to send us our Barnabas. May nag-message sa akin, gusto ko yung message mo nung Sunday, yung Barnabas. And then alam mong ginawa niya, nagsulat siya ng mga Barnabas ng kanyang buhay at yung mga naging siyang Barnabas doon. Pwede niyong gawin. O ito naging Barnabas sa akin. Sandali, baka hindi nyo lang mga Barnabas, yung mga sinugo ng Diyos upang magawa ninyong hindi nyo kayang gawin. Matulungan kayo na magawa ang hindi nyo kayang gawin na mangyayari lamang kung may Barnabas. Isulat ninyo, sino ba itong mga Barnabas? Sino ba itong pinadala ng Lord? Kaya ako'y nakapagsimula. Barnabas ko ito. And then sa isa naman, isulat mo kung kanino ka naging Barnabas. Ako ang tumulong kay, parang wala. 2026, maraming Barnabas ang lalabas dito. Hindi lang sila para mapagpala tayo. Ngayon, hihingi tayo ng Barnabas upang mas makapaglingkod pa. Uri ng paglilingkod na hindi mo magagawa kung walang Barnabas. Why? Because sa 2026, si Lord naman. For a very long time, naging si Ito naman, si Atoy naman, si Bonnie naman. Bless me, bless me, bless me. Walang masama doon. Kalooban nyo ng Diyos. Pero 2026, let's go higher. Let's soar higher. Level up tayo. Si Lord naman. Sabihin mo, si Lord naman. ...2026 is the year of great increase sa online viewers, followers ng JA1 Rosario. Alam mo, sige, palakpakan mo si Lord. Napakadami pong nagsabi na they are watching our online service. Taga JA1, hindi taga JA1. Si Dale at si Seni, taga Italy. Forward yan ang forward ng ating messages. Kaya ako ay naging ninong ng mga yan. Kasi tinatanong sila, sino gare? Ninong ko yan. Para may koneksyon. Mga nanonood sa atin, taga ibang province, taga Batangas, taga ibang province, at taga ibang bansa. Parami sila ng parami. Why? Because they forward it to their friends. Sabi ng isa, Pastor, pinorward ko dito. Saan ba siya nag-a-attend? Ay sinabi niya kung anong church, hindi JA1. Noon pong narinig ang inyong preaching, nagsimula na po siyang mag-tithes. Sabi ko yung mga churches na yon dapat pinoforward ang aking messages. They forward it to their friends. By God's grace, 2026, mas madami pa ang magpa-follow ng online messages. May great increase sa quality ng ating online media. Even our house audio, great increase. Alam ba niyo kung saan ako excited? Kapag tayo as a church ay mas excited na sa mga bagay ng Diyos
kaysa sa mga bagay ng ating sarili. I will be so happy. Ako'y magiging napakasaya kapag ang inyong excitement ay mas mataas na. Kapag kayong mabubuksan ang church sa Bicol. Magkakaroon ka ng padalawang bahay. Woo! I pray dumating tayo sa puntos na mas mahalaga na sa atin ang mga bagay na patungkol sa Diyos. JA1 Church, Rosario, and you, online viewers, I pray and I declare, mas mahalaga na sa iyo ang mga bagay ng Diyos kaysa sa ibang bagay. "2026 is the year of great increase in miracles. We will see more healing, more deliverance, more miracles." Why? Kasi hindi lamang mga pastor at leaders ang magpapatong ng kamay, kundi lahat na ng mga nananampalataya, sapagkat ito'y tanda sa mga nananampalataya, sila'y magpapatong ng kamay sa may sakit at sila'y gagaling. Humanda ka, mararanasan mo, dumaan ka lang, may naramdaman na ang mga tao na presence ng Diyos sa buhay mo. Merong isang nagkukwento. Narito ba si Teach Jen? Are you here, Teacher Jenny? Okay. Sabi niya, Pastor, there was a time, kauna-unahan pa, ako yung umattend ng service mo sa Batangas nung dumaan ka, ako gay nangilabot. Ako yung kung anong naramdaman. Ha? Bakit? Hindi ko alam eh. Yung mga bagay na hindi ko naman yun. Hindi yun nakaka-add sa akin. Yun ay para sa kanila. Pero this is my point. Kung yun ay nangyayari, which hindi ko naman yun alam, I pray na mangyari yun sa inyo. Na kapag kausap ka ng kaibigan mo, may mararamdaman siyang iba. Okay, nangingilabot. Okay, may nararamdaman ka kaiba. Yung ikay dumating lamang, nag-iba na agad ang presence, may iba kang dala. I pray 2026, dala mo ang presensya ng Diyos. "2026 is the year of great increase in worship. God will raise up more anointed worship leaders." Meron akong kinounseling worship leader. Itago natin sa pangalang Clifford. Ano kang plano? Susunod daw siya sa Taiwan kasi nandun ang kanyang mapapangasawa, itago natin sa pangalan Jewel. Abay, susunod daw siya. Sabi ko, di kami mawawala na naman ng worship leader. Si Ernest, pumunta sa Canada. Si Echo, nasa Taiwan. Ikaw pupunta sa Taiwan. Ano kang gusto ninyo? Ako kayo pinipilit ninyo mag-worship lead talaga. Sino kakanta? Si Paul? Baba ang presence, Paul. Nagpakanta? Si Paul? Siya, anong ginagawa mo dyan? Kayo naman, what if lang, ha? Halimbawa, yung mga hindi kayo sanay, hindi nyo napapansin na pwede pala. Halimbawa, makita nyo si Mayor, nagpapa-out dito. Mayor Yobi. Imagine, ha? Pupunta ka dito, hindi closing prayer. Lagi kang closing prayer At ikaw ang nagpa-awit. Sabi mo, awitan natin ang Panginoon. At na-discover natin, anointed ka pala. Pwedeng mangyari yon. Sabihin mo sa katabi mo, ano kaya? Ikaw. Maraming mare-raise up na worship leaders, anointed instrumentalists. 2026.
Ilang set ng worship team yan kasi meron na tayong first service, second service, third service. Maraming worship team ang mare-raise up. Kanino yon? Atin yon. 2026, maraming worship night. At tumahimik kayo. Alam ba ninyo na God has blessed our church ng group of intercessors, group of worship teams? Blessed tayo. Baka hindi nyo nare-realize. Kaya naman, 2026, magle-level up ang blessing na yon. Kaya may mga lalabas pa diyan na mga anointed worship leaders. Amen ba? Yan na naman. Kakaunti na naman ang palakpak pagka sa mga gayon. Subukan ninyo, are. Ha? Subukan lang ninyo, ha? Ipapakita ko lang sa inyo kung gaano ka-self-centered tayo. Sa 2026, marami nang mag-aasawa. Pinigilan na sarili. Okay. Sa 2026, marami na ang life group leaders. Panginoon, marami pong salamat na born again ang J.A.1 Rosario. 2026, we think more of God. 2026, mas mahalaga sa atin ang mga bagay ng Diyos. 2026 is the year of more prayer and intercession. Many will develop habits of prayer in their house. Life groups will dedicate some of their meetings into prayer meetings. Many people will join the prayer works, the everyday prayer, the intercession on Sundays. 2026 is the year of great increase in our giving. Kanino yon? This is the year na malalampasan natin ang level ng pagbibigay natin sa kaharian ng Diyos. This is the year na ikaw ang magiging Barnabas sa iba. Ikaw ang susuguin ng Diyos upang matulungan ang iba na magawa ang hindi nila kayang gawin. Tingnan ninyo ha, everything that the Lord wants, na ang dating ay increase sa Kanya. Sa unang tingin ay siya. Pero kung makikita mo, sa dulo, yun para sa atin. Nung sinabi kong increase in our giving, anong ibig sabihin noon? Tataas ang tithes mo. Anong ibig sabihin noon? Tataas ang income mo. May great increase sa first fruit kasi may great increase sa tatanggapin sa buong taon. Yun lang yun. May great increase sa pagpaprioritize sa kanyang interest and He will add all things unto us. Eto na. Pastor, paano ang mga gusto ko? Yan na. Hindi nawawala. Pero sa taong ito, ang attention mo sa gusto mo will be less than the attention you gave sa mga nagdaang taon. Dahil this year, ang attention mo at ang focus mo will be more sa mga bagay ng Diyos. Kanino yon? Hindi masyadong mong papansinin. Bakit? Kasi hindi na kailangang pansinin. Dahil si Lord ang bahala doon. Hindi na mister mo pang unahin yung mga bagay na gusto mo kasi idadagdag yun ni Lord dahil ngayong taong ito inuna mo si God kaya everything will be added unto you. Hindi mo malalamangan si Lord sa bigayan. Pag nag-focus ka sa Kanya, magpo-focus siya sa iyo. Akala mo kapag inuna mo si Lord, papaano na ako, again, nagiging self-centered na naman tayo. No! Doon ka magiging malaya. Sa pagkakataon, kapag hindi ka na focus sa mga bagay na tungkol sa iyo, the more namang ibinibigay ni Lord yung mga bagay na focus sa iyo. Kanino yon? Lord, paano naman ang gusto ko? Mapapansin mo sa taong ito, hindi ka masyadong stress. Hindi ka anxious.
Hindi ka worried. Bakit? Kasi inuuna mo si Lord at ang sabi ni Lord, seek me first and all these things shall be added unto you. Kung titingnan mo, lahat ng deklarasyon natin ay para kay Lord lahat eh. Hindi mo alam, the more you give unto the Lord, the more He give back. The more na inuuna mo siya, the more na ikaw ay dinadagdagan. Ganyang kabuti ang ating Diyos. Yung iba ang hilig mag-manifest. Huwag nga kayong sumama dyan, ha? Ano ang pagkakaiba niyang deklarasyon sa manifestation, yung manifest. Ang pagkakaiba ay source. Itong deklarasyon natin ito, ang source niya na yung Holy Spirit. Yung manifest na yan, hindi ko alam kung sinong source. Pag ikay nagdi-declare ka dahil ito ang gustong gawin ng ating Diyos, ang ating Master, mangyayari yon. Usually sa manifest, it is all self-centered. Minamanifest ko lang na ito yung nangyayari sa akin. No! Ngayon nagdi-declare tayo na 2026, He will increase and we will decrease. 2026, more of God, less of you. Kaya 2026 ay magiging taon na ikaw ay napakasaya. Dahil nalaman ko ang sikreto ng kasiyahan. Kapag nawala ang focus mo sa sarili mo at nag-focus ka sa iba, lalo na sa Diyos, the more na ikay nagiging masaya. Ang source ng kalungkutan ay kapag ikaw is all about me, my need, my want, my desire, my right, my privilege. No. If you want to be happy, what can I give? What can I do? Kaya 2026, I am declaring, resulta ng pag-una mo sa Panginoon, there will be a burst of joy, lots of happiness sa mga anak ng Diyos. Kanino yon? Napakasarap masabi na ikaw ay mayaman. Pero walang kasing sarap ang marinig na ikaw ay mayaman sa Diyos. Sabi ng Panginoon, what will it profit a man if he gains the whole world but loses his soul? Sa taong ito, ang tindi ng magiging maturity nating lahat patungkol sa Panginoon. He will be the center of our lives. Siya talaga ang sentro. Hindi sa salita lamang, kundi talagang tunay na siyang sentro. Mapapansin ng mga kasama mo sa buhay, sa bahay na nag-iba ka. Yes, kasi dati, hindi si Lord ang center, pero si Lord ang center, maraming maiiba. I am seeing family praying together. I am seeing priorities being changed. I am seeing so many decisions na ang motivation is, ano bang nakalulugod sa Diyos? And I am seeing many children of God wanting to honor the Lord by obeying Him. Ngayon, ito ang ating gagawin. More of God in our lives ngayong 2026. More of worship. More of adoration, more of praise, and that's what we're gonna do today. Come on, stand up, please. Jesus, Jesus, call upon the name Jesus, Jesus, Lord of Lords, Jesus, 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 Jesus,
all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Sabihin mo, O Panginoon Diyos, patawad ko na kung sa mga nagdaang mga panahon, Ikaw ay hindi naging prioridad ng buhay ko. Patawad po. So, kung sa nagdaang mga panahon, inuna ko talaga ang aking sarili. Patawad po. Panginoon, biyayaan mo ako na sa taong ito ay nagsisimula na ikaw talagang sentro ng buhay ko. Na lahat na gagawin ko ay patungkol sa iyo. Na ang aking mga conversations ay about you. Nang laman ng iniisip ko'y ikaw. Biyayaan mo ako, Panginoon. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. And from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. 2026 is one of your best years. JA1 Rosario, soar high, level up. You are blessed, tremendously blessed. You are the children of God, sons and daughters of God. You are God's children, God's servants. Jesus be the center of this church. Jesus be the center of this church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, Jesus be the center. Jesus be the center of this church. Jesus be the center of this church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. 2026, obvious, makikita, mahalata, si Jesus ang sentro ng pamilya mo. There will be a great change and transformation. Una na si Lord. At talagang intentional uunahin si Lord.
I am seeing families praying together. I am seeing families attending activities together. I am seeing families na walang pinag-uusapan kundi ang Panginoon sa kanilang bahay. Kanino yun? I am seeing school saturated with the Word, saturated with the gospel, with the presence of God. I am seeing students na inuuna ang Panginoon. I am seeing pagbabago ng buhay sapagkat habang inuuna mo ang Panginoon, mas inaayos tayo ni Lord. Nakikita ko ibang klaseng blessing sa mga taong inuuna si Lord. Noong hindi mo na inuuna ang mga pagpapalang gustong gusto mo at ang inuna mo na ay si Lord, saka mo tinanggap ang mga bagay na gustong gusto mo. Kanino yun? Kanino yun? Kanino yun? From the heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From the heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Dahil inuuna mo si Lord, mapapansin mo, bibigyan ka ng Panginoon ng dagdag na lakas, kakaibang lakas, dahil sinasamba mo ang Panginoon. You will see long life. Long life. Sa mga inuunang Diyos, ikaw ay gagawin ng Diyos na ulo, hindi buntot. Ikaw ang magpapautang, hindi ka mangungutang. Sa mga inuunang Diyos, umanda ka. Kapag sinurpresa mo ang Diyos, mga bagay na dating hindi mo ginagawa sa Panginoon, humanda ka sa sorpresa ng Diyos sa iyo. Kanino yun? On to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From the heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Ang pangako ng Diyos, aalsin niya ang sakit at karamdaman sa mga taong naglilingkod sa Kanya. Sa 2026, habang inuuna mo ang Diyos, habang naglilingkod ko sa Kanya, humanda ka. Hindi ka pa pinapatungan ng kamay, gumagaling ka na. Kanino yun? Kanino yun? Yes, it's all about you. From the heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. And from the heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Ang sabi ng Panginoon, ipapakita niya ang distinction, ang pagkakaiba ng naglilingkod sa hindi naglilingkod. 2026, makikita mo, makikita ng mga tao sa palibot mo, makikita ng maraming tao kung ano pinagpapala ng Diyos ang mga taong naglilingkod sa Kanya. You will be blessed. You will be blessed. Father God, marami pong salamat. Hindi po namin ito ginagawa dahil we will be blessed. Dinideklara po namin dahil ito po ang ginagawa nyo. Dahil may salita na.
Pero sa taong ito, Lord, biyayaan mo kami na lahat namin gagawin is because we enjoy. This is what we want, na ikay unahin sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Everybody say,